Tanggalin natin ang takot mo. Very, very excited ako kasi galing ako sa walk jog this morning. Then I'm thinking, ano yung i-discuss ko? No? Tapos, ang kagandahan pa, meron akong big event na mangyayari sa Tuesday and Wednesday, buong araw with 300 people, no, sa Baguio. Okay? So, I'm anxious about it. It's very normal. No? Pero ang pangit kasi ng pakiramdam ko, may anxiety. So, ganun, no? Ganun lang yung nararamdaman ko. So, today, I've realized something, no? Na very, very helpful sa lahat. And I'm so happy, I'm proud na nagawa ko to, no? Probably, kasi naipon na yung kaalaman from neuroscientists, from famous people na mga scientific base, at biglang nagkaroon ako ng sarili kong aha moment and I wanna share it with you. Very excited ako talaga. Kasi sabi ko, oo nga, no? At nagamit ko siya. Anyways, sige, ganito. Usually, takot tayo na baka maulit-ulit yung nangyari sa ating panic attack o yung pangit na pakiramdam ng anxiety. Lagi tayo nakabantay doon na baka mangyari ulit. Okay? Also, nagwo-worry ka na baka sa extreme anxiety mo, hindi ka makapag-perform na maayos sa case ko. But, ang dami ko mga nakausap, ang sabi nila, habang nagbabasketball sila, titigil sila sa basketball nila kasi sumama na yung pakiramdam nila, feeling nila, maha-heart attack sila or masustroke sila. Okay? Isa yon, no? Simple lang, may iba naman na nasa grocery lang, takot na takot sila kasi ang pangit ng pakiramdam nila sa grocery na para silang maamatay doon kaya nagmamadali silang umuwi. Meron din naman yung mga body sensations, konting kibot, konting kirot, sakit ng ulo, konting hilo, nagbibigay sa kanila ng takot. No? Pwedeng umabot sa panic attack. No? May mga body sensations tayo na natatakot tayo doon. Okay? Ano pa bang mga usual fears natin? Actually, sinulat ko eh. Sandali. Ito. Ayun. Hunger, na hindi natin alam, hungry lang pala tayo. Galit ka. Ayun, ito, sabi niya. Minsan, nagigilty nga ako eh, kasi in-excuse ko yung anxiety ko pa nag-aaway kami ni Mister, no? Or ni Missy. Sasabihin ko lang, huwag tayo mag-aaway kasi masama pakiramdam ko. So, nagigilty siya doon, no? Na ginagamit niya daw yung anxiety niya. So, may takot siya doon sa emotion niya na galit at baka mag-trigger ng kanyang anxiety. Okay? Kalungkutan, no? Nagtitrigger din doon sa fear. So, ito yung mga i-discuss natin at bibigyan ko kayo kung ano yung dapat gawin. I am very excited to share with you. Ano pa ba yung mga isinulat ko? Okay. Okay, ito na. So, ang sinasabi natin lagi, hala, baka mangyari ulit yun. Hala, baka hindi ko kayanin. So, nakaabang ka na ngayon na sana wag maulit or wag mangyari. Okay. Ito na ang susi. Yung hala, baka mangyari ulit. Ano nga ba talaga ang nangyari? Klaruhin natin sa utak mo kasi ginagago ka ng pag-iisip mo. Nililito ka niya. Okay? Ito ang gagawin mo ngayon. Kailangan maging aware tayo. Mapunta sa awareness natin na nanggaling din sa brain. Okay? So, hala, baka mangyari ulit. Isa-isahin natin. Ano ba talaga ang nangyari? So, meron akong kwento. Dati, no, nung hindi ko pa na-manage. Meron akong meeting. No? Tagal na to. May meeting ako. Tapos, dahil siguro hindi ko alam kung ano yung baka nasobrahan ako sa kape or pagod, no? Nagkaroon ako ng sensation na habang nagpe-present ako,
Siguro pagod na rin, no? Feeling ko pagod eh, kasi ilang days na ako nandun eh, no? Pagod na ako. So inisip ko, hala, mataas ang BP ko. Hala, baka himatayin ako dito sa stage. Hala, kung ano-anong mga hala nasa isip ko. So habang nagpe-present ako, nagpe-pretend ako na okay lang. Pero sa loob-loob ko, halos sumasabog na ako. Para na akong hihimatayin. Gusto ko nang tumakbo sa ER. Ganun na yung pakiramdam ko. And that's okay. That's normal, no? Nangyayari yan sa mga tao. Depende kasi kung ano yung nilagay nila sa isip nila. Okay? But people with anxiety disorder, mas sensitive tayo. Okay? So ito na nga. Feeling ko talagang masasummarize nito ang gagawin. So, tanong, ano ba talaga ang nangyari na baka na nagpapatakot sa'yo? Like, for example, no, nangyari yun in front of many people. Yun nangyari sa akin. Now, I have an event sa Baguio with 300 people. Okay? Ang tataas ng mga tao, ang lalaki ng mga tao dun sa business world. No? I'll be hosting. Marami akong gagawing hosting doon. No? Merong dinner, merong magsasalita ako sa parang ano siya, para lang ha, basta para sa team building, okay? O kaya challenge, no? Extra challenge, or basta ganun. Mag-host din ako noon. Pangatlo, mag-award pa ako doon sa another event. No? So, nandun yun. Ngayon, pumapasok sa isip ko, baka mangyari ulit yun nangyari sa akin sa Boracay. No, nag-present ako sa maraming tao na pakiramdam ko, kailangan ko mag-ER, mataas BP ko. Pakiramdam ko lang hindi totoo. Ibig sabihin, yun yung mga nangyayari sa akin dun sa panahon na yon. So, pwede nyo i-relate sa inyo. Kunyari, sa grocery kayo, o kaya nagbabasketball kayo, o kaya nasa dentista kayo, o kaya nasa galit kayo or nakikipag-away kayo sa asawa ninyo o sa boyfriend or girlfriend ninyo, pwede nyo yung ilagay yun sa ganong sitwasyon. Okay? Basta the idea is, habang merong event, may nangyayaring tumatakbo sa isip ninyo. So, ngayon, sabi ko, hala, paano kung mangyari sa akin ulit yung nangyari sa akin sa Boracay? Baka mangyari ulit yun sa Baguio ngayon. Actually, sa Tuesday na yun. Tuesday, Wednesday, Thursday na sa Baguio ako. So, hi to people there, no, in Baguio. I'll be there. So, eto na nga. And then I've realized, tinanong ko sarili ko, baka mangyari ulit yun, ang pangit-pangit nun, mapahiya ako, baka tumigil ako sa trabaho ko, dun sa mismong pag-host, no, pag-MC, pag-present, baka tumigil ako. Okay. Baka kasi mangyari ulit, yun nangyari sa akin sa Boracay. Ngayon, tinanong ko yung sarili ko, ano ba talaga yung nangyari sa Boracay? Hinimatay ba ako? Natigil ba yung event? Nagpa-ER ba ako? Lahat yun hindi nangyari. Pero bakit iniisip ko, baka mangyari ulit yun? Naintindihan? So, ang katotohanan, kayo, everyday, pupunta kayo sa grocery, or not everyday, on a regular basis, kung kailangan nyo mag-grocery. Nag-grocery kayo, yung fear na hinimatay kayo sa grocery, nangyari na ba ever? Hindi, di ba? Let's be objective. No? Ibig sabihin objective, yung maging makatotohanan tayo, ano ba talaga yung facts? So, ang facts, hindi lang naging maganda yung pakiramdam ko. It is because nag-isip ako ng mga catastrophic thought, negative thinking, at kung ano-ano pang mga pwedeng mangyari sa akin. But in reality, never akong hinimatay doon. Never ako na-stroke. Never ako nagpadala sa ER. Hindi natigil yung event dahil sa akin. So, ano yung sinasabi ko na baka mangyari ulit? Na hinimatay ako? Na na-stroke ako? Hindi nga nangyari yung mga yun. Bakit ako natatakot na mangyari ulit? Ang kinakatakutan ko lang talaga, objectively, is that yung nervyos na feeling na baka mangyari yung lahat ng iyon. Ngayon,
Dito papasok yung pinaka-importanting tool, no, na gagawin ninyo para ma-diffuse natin ang fear. Okay, ang title ko nga dito How to Diffuse Fear. Pag sinabing diffuse, yung kumbaga parang nasa level 10, yung fear, gagawin nating mas mababa. Mula 10, gawin nating 5, or 4, or 3, or 2, or 1. Bahala ka. So, ang gagawin natin, de-diffuse natin yung fear. Kasi tandaan ninyo ha, ang fear ay nanggagaling sa walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali. Lalo na ngayon nagkaroon ako ng maling kaalaman at hindi nag-iisip. At hindi rin ako nag-isip. Ngayon lang ako nag-isip, kaya nagkaroon ako ng, yes, gets ko, tama, no? Utak, ang kinakatakutan mo, baka himatayin, baka ma-stroke, baka matigil yung event. Never nangyari yon in my life. So, ang now I understand dahil nag-isip ako na ang kinakatakutan ko lang pala talaga is yung pangit na pakiramdam. Now, this is how you understand it. So, niraramdaman ko yung nervous in that specific situation kasi iba-iba tayo. So, ngayon, normal ang nervyos, lalo na kung haharap ako sa 300 people. I have to accept it. Bakit? Anong kagandahan pag ninenervyos ako, kapag nag-host ako or nagpe-present ako, bumibilis yung takbo ng yung tibok ng puso ko, bumibilis. Dahil bumibilis yung takbo niya, yung dugo umiikot sa buong katawan ko at kailangan ko ng dugo sa brain para mapag-isip ako ng mga sasabihin ko na wala akong makalimutan. So, ang definition ko now nung nervyos ay actually excitement or excited ako. It is because magpe-present ako, magiging magaling ako dun sa venue na yon and I'll make people happy there. So, ganun, kailangan ko tong pakiramdam na ito para mag-work ako ng maayos. Ganun. Kaya sabi ko, So, ngayon, gagawin ko lang, konting hinga-hinga para lang ma-regulate ko yung nervyos, pero tatanggapin ko na itong nervyos ko is for my work. Okay? So, ngayon, ikaw naman na wala namang event, mag-grocery ka lang. Ikaw rin, ang gagawin mo, eto na po ito na yung gagawin nyo lahat. Bumili kayo ng journal, diary. Ang ganda nung sa akin, kasi bigay ito sa office, no? Native, banig. Tingnan ninyo yung aking. Actually, meron akong app na journal, pero dito ko sinusulat yung mga gusto kong ikwento sa inyo o gusto kong yung matatandaan ko kung ano yung gusto kong sabihin sa inyo. So dito papasok, no? Yung importansya nito. Bakit? Gaya no kung paano ko in-explain sa inyo, ganito gagawin ko. For example, dito. Okay. Natatakot ako na baka mangyari ulit sa akin yung nangyari sa akin sa Boracay. Sige, sinulat ko. Ano yung fear ko? Dapat detalyado. Okay. Fear. Kasi ang ginagawa natin, fear diffusion. Mawala or bumaba yung level ng, in fact, talaga natin mawala because we understand it now. Sabi ko nga sa'yo, kaya kayo natatakot dahil kulang kayo sa kaalaman o hindi nyo naiintindihan yung nangyayari. So this is what we do. Ito gagawin. Kaya importante, kung wala pa kayong journal hanggang ngayon, then good luck. Okay, good luck sa inyong anxiety. So ito yung gagawin. At bakit ba ginagawa yon? Kasi mula ngayon, dahil nagkaroon na kayo ng kaalaman nito, isipin mo na, nangyari rin to nung kailan. Nangyari rin to sa akin doon. Wala naman nangyari. Itong pakiramdam na to, ilang beses na to nangyari sa past ko. Never nangyari yung kinakatakutan ko ni isa doon. Ang hindi lang maganda yung pakiramdam ng nervyos. It is just because ang feeling ko doon sa nervyos na yon talagang fear. Pero tandaan mo, ang taong ikakasal, ninenervyos yan. Ang taong magbabar exam or board exam, ninenervyos yan. Pero mamamatay ka ba pag nag-bar exam ka, nag-board exam ka, o pag ikakasal kayo? Di ba may nervyos yan? Mga bisita, yung mga pagkain, baka madapa ako. Mamamatay ba yung kinakasal dyan? Yung magpa-perform.
artista, kakanta, sasayaw. Michael Jordan, nagbabasketball, nakalabas pa yung dila nun. Pag yun yung excitement niya kapalit sa nervyos. But really, lahat ng tao may nervyos, pero yung mga magagaling na tao like sila Jordan, probably mga Lea Salonga type na yan, yung nervyos, pinapalitan nila ng word na excitement. Excited ako. I am excited. Kunyari, tatalon ako bungee jumping o kaya skydiving, imbis na takot ako, excited akong tumalon. So now, yung pakiramdam nung takot at nung excitement, alam nyo ba sa katawan pareho lang? Alam nyo ba na yung nervyos na galing sa fear at excited, ay, yan na siya, lalabas na yung sino ba yung ano natin? Si Beanie, si Blackpink, si BTS, lalabas na sila, excited na ako. Yung pakiramdam na yan, at yung hold up, pareho lang. Pareho lang sa katawan natin yon. But, mag-iiba siya sa pag-iisip natin. Naintindihan ninyo? So, mabalik tayo. Journal. So, ano nangyari sa akin dun sa Boracay nung nagpe-present ako? Boracay event. Ito ha. At bakit importante na sinusulat? Kasi when you write down with a pen and a paper, may kakaibang nangyayari sa brain. Intindihan? Kesa sa mag-iisip ka lang, tama yung sinasabi ni Coach. Pag hindi mo pa rin ito sinunod, bahala ka na, problema mo yun. Pero yung mga scientific din to, okay? So, Boracay, ano ba nangyari sa akin doon? Feeling ko, tumaas BP ko. Okay. Detalyado mo na isa-isa. Baka isugod ako sa ospital. Masisira yung event dahil sa akin. Worst, ma-stroke ako sa nararamdaman ko. Ma-stroke ako sa nararamdaman ko. Okay. Now, here's the question. Lagyan mo. Tanong. Ayan, sinulat ko ha. Tanong. Ano talaga ang nangyari sa Boracay event? Number 1, feeling ko tumaas BP ko. Hindi ko sure kasi hindi ko na-check. Sa event ako eh. So, X ko to kasi feeling lang eh. Okay, next. Baka isugod ako sa ospital. Nasugod ba ako sa ospital? Hindi rin. So, X. Ayan o, lumiliwanag yung utak ko ngayon. O nga no, hindi mo nangyari. So, pero kanina sabi ko, baka mangyari ulit. Yun nangyari sa akin sa Boracay. Tapos ito, masisira yung event dahil sa akin. Nangyari ba yun? Hindi rin. Okay. Hindi pala eh. Gago ka ba utak? Then, next. Ano to? Worst, ma-stroke ako sa nararamdaman ko. Na-stroke ba ako? Hindi rin. So, ngayon, ang tanong, ano talaga ang nangyari sa Boracay event? Ito sagot. Ni nervyos lang ako. Yun lang. Hindi nangyari yung isa-isang yan. Ninervyos lang ako. Ngayon, pumunta ako sa Baguio, mag-i-event ako. Natatakot ba akong ma-stroke, himatayin? Hindi na. Bakit? Kasi hindi lang to isang beses sa Boracay nangyari, lalo na nung ako may anxiety disorder pa. Bakit hanggang ngayong buhay ako nakatayo? At nakipag-usap sa inyo? At ako'y healthy. I can say healthy. Last kong dugo, lahat normal eh. Lahat, pati uric acid ang problema ko, pero normal lahat eh. Actually nga, magpapacheck ulit na ako para i-check lahat, para baka tanggalin na yung ibang gamot. Kasi normal, pati cholesterol, perfect. Perfect talaga. Ngayon, kung anong kadahilanan at ako yung ma-heart attack or ma-stroke,
or whatever, hindi ko na alam yun. Basta sabi ng doktor, healthy ako. So, anong gagawin ko? Parang wala. Siguro, wag naman. Siguro, baka kumamatay man ako, baka sa aksidente, pero wag naman, Lord. Kung willing mo na mamatay na ako, di sige, be it. Pero sana may peace, no? So, ganun. Okay? So, importante ha. Tandaan ninyo, no? Meron pa akong gusto sabihin eh. Sinulat ko na eh. Okay? Sandali. Ayun ha, again, tandaan ninyo, kailangan may journal na ngayon. Tapos, yun ha, so gusto ko i-reiterate yung importansya na magkaroon ka ng aha moment na, oo nga, walang nangyaring ganito sa buhay ko. Wala talaga. Pero bakit sinasabi ng utak ko as if hinimatay ako sa Boracay, as if na-stroke ako sa Boracay, na ngayon kinakatakot ako, baka mangyari dun sa Baguio? Never nangyari. Ngayon, kailangan ko lang tanggapin na ako'y ninervyos, pero alam ko na walang mangyayari, kaya kapag I'm sure, kapag nasa event ako at sobrang nervyos ko, iisipin ko na lang, normal lang yung nervyos na yan. Kasi I'm gonna use it para maganda yung pagbabasa ko ng script, para gamitin yung energy na yun habang nagpa-perform in front of people. Hindi na ako yung, kunyari mataas yung anxiety, no? Or yung excitement, no? Hindi ko na siya papansinin na mamatay ako. Tanggal na yon. Wala na akong takot dun eh. Kasi ilang beses na nangyari sa buhay ko yan, never akong namatay. Never ako na-stroke. Never ako na-heart attack. Never ako hinimatay in my whole life. And in fact, ito yung kagandahan. Ito yung dadagdag ko. So, ano talaga yung nangyari? Okay. Ganito yung nangyari. So, walang nangyari doon na negative. Ang nangyari, after nung event, nagwalwalan na. Party. Okay? Nagwalwalan na. Nagwalwalan na. Todo party. In-appreciate ako ng mga tao na ang galing ko daw. Sa kabila ng nervyos ha. Nung time na yun. Okay, na-appreciate ako ng mga tao na ang galing ko daw. Na ang galing ko daw. Ako, tatanungin ko, successful ba yung event? Naging successful ang event dahil gumanda ang performance ng mga attendees base sa post-event numbers. At yun ang katotohanan. May evidence. So guys, again, kailangan nakabase ka sa ebidensya mo. Ano yung ebidensya mo? Ang ebidensya mo, walang nangyaring fear. Walang nangyaring resulta ng fear. Never na stroke, never na heart attack, never hinimatay. Pero nandun lang yung fear. So ngayon, ang next step ko, at pagkatapos ng event, party-party, nawalwalan, sayawan, inom, shot, enjoy, yun ang totoong nangyari. So ngayon, pag tinanong ka, baka mangyari ulit, ano ang talagang nangyari sa'yo? Ang galing doon. I'm so proud ako. Dapat, alam niyo, gumawa ako ng English nito pang international. Para pati yung mga puti, o yung mga kusino man, racist, no? Hindi, sa atin lang yun. Tayo, mga Pinoy, sanay doon. Kultura natin gumagamit ng gano'n, no? So yun, no? Ganito. So, next step. Anong gagawin next step? Bumili ng journal, gawin yung ginawa ko kanina. Yung pag sinabing, baka mangyari ulit, yung nangyari sa akin nung nakaraan. Tanungin mo, ano ba talaga ang nangyari? At in fact, bakit hanggang ngayon nanonood ka pa ng video sa akin, buhay ka pa? Hindi ka pa na-stroke, hindi ka pa na-heart attack, wala ka namang cancer. Hindi ka naman na-aneurysm. Ilang buwan, ilang taon na nangyayari sa iyo yan.
Kaya importante, ayoko na may magko-comment dito na reklamo pa rin kayo ng reklamo nang hindi nyo naman ginagawa yung mga tools at yung mga ideas na sinasabi ko. Kasi magpapaulit-ulit-ulit lang kayo kung walang change sa behavior at walang application ng learning. Kung feeling nyo, ay, ang galing ni Sir J, ano na, sarap na ng pakiramdam ko, okay na ako, babalik ulit yan. Kung hindi nyo gagawin, yung mga pinagsasabi ko, mismong yung pagsusulat sa journal, may neuroplasticity na nangyayari doon. Nagbi-build kayo ng mga neurons, no, to override yung inyong mga fears. I hope that is clear. By the way, my name is Jeremy. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Hindi ako practicing therapist. Okay? Pwede ako sigurong mag-coach lang sa inyo kung ano yung gagawin. Definitely, ako po'y I follow science. Kailangan sa doktor pa rin magpa-diagnose. Dapat diagnose ng doktor para ma-rule out yung talagang totoong sakit. Pag sinabi ng doktor na wala kang sakit, mental lang, psychological lang, then pwede kitang matulungan dyan. Okay? Panoorin ang buong video sa YouTube. Ang dami, no? Pwede tayong mag-usap. I-message nyo ko sa Facebook, Anxiety Disorder Philippines. Panoorin yung aking mga YouTube sa aking YouTube channel. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Jeremy Hamili. Okay, Jeremy Hamili. Ilalagay ko rin dito sa screen. Hanapin nyo na lang. Okay? Nagbibigay ako ng libre kung ang tao'y walang-wala. Walang trabaho, walang nagpo-provide sa kanya. Kasi kunyari, may asawa ka na, magtatrabaho yon, ikaw wala, wag mong gamitin sa akin yun. Wag tatanga-tanga, wag na tayo mandaya. Okay? So, ang point is, yung walang-wala talaga. Yung walang pinagkukuhanan ng pera, gutom araw. Hindi naman gutom araw. Basta yung walang-wala. Pwedeng estudyante. Hindi, estudyante, kung may baon ka, hindi pwede, ayoko. No? Kasi gusto ko dito yung mga, kung yung wala lang talaga. Pero kung kaya nyo, tulungan kasi ito. Okay? Kung ayaw nyo, kung gusto libre, panoorin ang YouTube ko, nandyan naman. Okay? So, ano pang kailangan? But importante talaga, mas gusto ko rin kausap yung mga diagnosed na. Pero kung hindi ka diagnosed, then kukwento ko sa'yo ano yung mga dapat ninyong step by step na gagawin para guided ka, no? Sa inyong at saan kayo pupunta dapat. Hindi sa specific, but yung in general na dapat. May mga tanong kasi, dapat ba sa psychiatrist ako pumunta o kahit anong doktor lang? Yung mga ganun. Dapat ba pumunta ako sa cardio o ganun? So mga ganun, ituturuan ko kung paano gagawin dyan. Kung ikaw naman ay nasa abroad, usually ang mga kausap ko nilagay ko sa weekend kasi may time difference. So medyo nag-a-adjust ako sa kanila, yung mga tao sa mga OFWs. At sa lahat, huwag po kayo manghinayang sa inyong pera. Ang laki ng ginhawa ng may ganitong klaseng kaalaman na makukuha kaysa magtiis kayo ng ilang taon dahil nagtitipid kayo sa inyong pera. Yun yung pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa iyo na hindi ko ibibigay itong perang to, magtitiis ako sa mental condition ko habang buhay. So, yun ang wag na wag nyo gagawin. Okay? So, yun po, no? I hope sana makiusap din ako na ma-share ninyo itong ang video na ito para mas marami tayong matulungan. Gusto ko balikan ito kapag nag-edad na ako na 60 years old. Ilan na kaya yung aking subscribers? At ilan na yung mga magagandang comments na sabi nila nakalabas na daw sila ng bahay, masaya na daw sila ulit, nabalik na nila yung kanilang dating mga ngiti at saya. So, yeah, from time to time, naglalabas ako ng video, no? So with that, maraming salamat po. I hope nakatulong ako sa inyo with this video. Pinapatagal ko na lang kasi 35 minutes. Gusto ko siyang perfect na 30 minutes eh. Message me, at mag-comment na rin po pala kayo. Na-appreciate ko yung comment at yun yung nagpapagana sa akin para gumawa ng videos regularly. No?
pasensya na, ako'y suplado in person. No, hindi naman. Suplado na ako sa ganito, pero yung kapag one-on-one na, wala na yung suplado ko. Mabait na ako. Bye.